Rise and Shine Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. I-synchronize po natin ang ating mga orasan sa Philippine Standard Time. Ngayon nga po ay 5:11 ng umaga. Nitong nakaraang linggo mga kababayan, nagsanib puwersa ang PTV4 at Panahon TV kasama mga iba't ibang sangay ng gobyerno para sa Kabisig Government Expo and Trade Fair. Tara't makisilip po tayo sa masayang kaganapan na ito. Dito lamang po yan sa Ulat Pangulat. Nakipagkapit-bisig ang People's Television o PTV4 at ang Panahon TV kasama ang iba't ibang sangay ng gobyerno para sa nakaraang Kabisig Philippine Government Expo and Trade Fair na ginanap sa Mega Trade Hall 2 ng SM Mega Mall noong June 10 to 12, 2013. Sinuportahan mismo ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang kaganapang ito sa pamamagitan ng Memorandum Circular No. 45 na naghihikayat sa bawat ahensya ng gobyerno na makiisa sa naturang expo. His Excellency Benigno Simeon Aquino to be represented by Honorable Secretary Herminio Coloma. Maari po tayong magpalaya sa ating sarili sa pamamagitan ng kaalaman. Chairman ng Mindanao Kabisig People's Movement, Daniel Guillen. Palakpakan po natin. Ang Kapit-Bisig actually sa ngayon ay nais natin iparating sa taong bayan na ang ating pamahalaan ay maraming mga programang ginagawa at hindi nila alam ito. Isang dahilan kung bakit niya sinusuportahan itong ating Kabisig Philippine Government Expo ay para pagsamasamahin ang ahensya ng pamahalaan. People's Television, tunghayan po ninyo yan. Pagkatapos ng Panahon TV, meron tayong balitaan. Maasa po tayo na ang ating mga mamamayan ay mas may engganyong lumapit sa mga ahensya ng gobyerno para mapaglingkuran sila, no? At para malaman pa rin kung paano sila makakapagpatulong, no, sa mga ahensyang ito. Importante kasing malaman nila kung ano yung mga serbisyo at kung paano sila mapapaglingkuran. Sapagkat marami pa sa ating mga kababayan ang kakaunti ang kanilang kaalaman hinggil dito. Sa 3 araw na pakikiisa ng Panahon TV at PTV4 sa Kabisig Expo, naipakita ang kapangyarihan ng media sa pagbibigay impormasyon na makatutulong hindi lang sa gobyerno kundi pati na rin sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay boses sa masa. Isang malaking karangalan ito para sa PTV kasi gusto naming ipahatid sa lahat na dahil sa ating revitalized na telebisyon ng bayan, masigasig kami ngayon na nakikipag-participate dito sa Kabisig upang magbigay ng mas maayos na impormasyon sa ating mga kababayan. Ang pagkakaisa ay isang mahalagang pundasyon ng bansa. Kaya naman inaasahan na sa tulong ng mga programang gaya nito, lalong titibay ang pagkakaugnay ng gobyerno, media at ng sambayanan. Yan nga po mga kababayan, napanood po natin ang Kabisig Expo and Trade Fair. Mahalagang suportahan po natin ang mga proyekto ng gobyerno natin nang sa gayon ay maging matuwid ang ating landas tungo sa pag-unlad. Ngayon naman po mga kababayan, silipin na rin po natin ang magiging lagay ng panahon in the next 3 days. Diyan nga po sa Baguio, maulap na kalangitan ang mararanasan dyan simula po yung bukas hanggang sa araw ng Huwebes at asahan din po natin ang mga rain showers or thunderstorms. Dito naman sa atin sa Metro Manila, siguraduhin may lalakang payong ha. Araw-araw po yan dapat para protektado tayo sa mga pagulan, lalo pat makararanas po tayo ng maulap na panahon simula po yung bukas hanggang sa Huwebes. Sa Metro Cebu naman po, simula bukas hanggang sa Huwebes, magiging maulan ang panahon dyan dahil sa maulap na kalangitan kung kaya't bukod sa payong magdala rin ng tsinelas para ready ka kung sakali mang bumaha. Sa Metro Davao naman po, partly cloudy skies yung nangiiral dyan at asahan din po
ang isolated rain showers or thunderstorms simula po yan bukas until Thursday. And finally, dyan po sa Zamboanga mararanasan ang mga pag-ulan dulot ng partly cloudy skies bukas po yan hanggang sa araw ng Huwebes. Ngayon naman alamin na rin po natin ang magigilagay ng panahon sa selected tourist areas sa ating bansa. Magiging mataas po ang ating temperatura sa Vigan. Meron po tayong 24 to 33 degrees Celsius at pinakamababa naman po, dyan po yan sa Banawe Rice Terraces. Meron tayong 15 to 25 degrees Celsius. Sa Camiguin din po ay mainit ang mararanasan nating temperatura. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius habang dyan po sa Boracay ay makararanas tayo ng bahagyang mababang temperatura. Meron tayong 23 to 31 degrees Celsius. At mga kababayan, alamin naman po natin ngayon ang rainfall warning signals nang sa gayon hindi tayo maiwan sa ating napapanahong kaalaman. Alamin kung paano iintindihin ang rainfall warning system ng Pag-asa. Ang yellow signal ay nangangahulugan ng aware. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng baha sa mga mababang lugar. Ang orange signal naman ay nangangahulugan ng prepare. Sa ganitong sitwasyon, meron ng baha at posible itong tumaas pa. Ang red signal ay nangangahulugan ng take action. Higit pang tataas ang baha at dapat nang lumikas ang mga residente. Tandaan ang kahulugan ng rainfall warning system bilang gabay sa susunod na pag-ulan.